Alright, hey Nomads! We're here with Kuya Terry Semira dito sa Torres na Filipino Atocha, of course, to talk about itong restaurant natin, a Filipino restaurant, Torres na Filipino. Kuya Terry, ano po yung mga sinaserve niyo dito usually, no? Yung type ng pagkain sa Torres na Filipino? Yung mga siniserve namin dito na mga pagkain Pilipino, pero ibang lahi na yung kumakain. Mga turista, ganyan. Tapos, paborito nila halos lahat ng pagkain. Crispy pata, tusilog, pansit, lechong kawali. Pero mas paborito nila yung lechong kawali at pansit kasi yun talagang number one nire-recommenda namin sa pagkain. Ba't kaya nila nagustuhan yung lechon kawali at pansit canton? Kasi ano daw, pag kinagat nila yung lechong kawali, croquente ba? Yung crispy. Oo, crispy talaga. Favorite Crispy, natin kaya yan. gustong-gusto nila yon. At saka masarap talaga. At yung mga pagkain dito sa El Torres na Filipino, al momentong niluluto. Hindi katulad na pag umorder ka nga na ngayon, nandiyan na. Okay, al momento on the spot. Yun, al momento mo, maghihintay ka talaga. Kasi saka lang namin niluluto pag inu-order na. Yun lang. Pero yung Shanghai, siyempre, na Rolitos, naka-prepare na yon, naka-ready na yon. Normal lang naman yun di ba? So kumbaga, yung Torres na Filipino, ang Filipino food ang sinaserve nyo, pero meron kayong mga ibang mga plato, no, or dishes na kakaiba rin, no? Yung presentation. No? May presentation ding ibang May pagka-modern, no? Oo. Kasi yun talagang namin. Bueno, Estilo. Oo, yun ang ini-estilo namin na para mas maganda pa ang performance ng mga pagkain. Halimbawa, may gusto kayong kainin, magsasabi lang, halimbawa, bukas kakain kayo, no? Gusto nyo ng ginataan, kung ano man, natawag lang para i-prepare namin. Kasi yun ang gusto nyo di ba? Ganon. Yun. Kumbaga special request, no? Halimbawa, may mga vegetarian. Oo. Kami hindi magsasabi ng wala noon, wala, ginagawa namin. Basta magsasabi lang ng isang araw, o tatawag kayo, kakain kami diyan, gusto namin ng ginatal langka, ganon, tatawag lang para magagawa namin. Yun. So, kumbaga, pinapersonalize nyo, personalisado, no? Oo. Yung cooking style, no? Yung pag-prepare ng mga dishes o pagkain. So, ang maganda actually napansin ko po sa Torres na Filipino dito sa Madrid, Atocha, Madrid, hindi lang Filipino yung mga pumupunta, no? Maraming locals Spanish at turista, no? Yung nagpupunta. So, parang in a way, pinopromote yung Filipino food sa mga ibang lahi, no? Especially mga Spanish na marami sa kanila hindi sanay sa or familiar sa Filipino food. Kasi nakilala na din nila itong sa El Torres no Filipino, nakilala na din nila yung pagkain natin. Nung matikman nila, bumabalik-balik sila kasi nagustuhan nila talaga yung lasa. Nagustuhan nila talaga yung pagkain natin, masarap daw. At saka karamihan na mga parang international na rin kasi karamihan may mga ibang lahi na yung nakain, mga taga iba't ibang bansa na rin yung napunta, nakain. Hinahanap nila talaga kung saan yung El Torres no Filipino. Nice. Yun. Kasi nakikita nila sa Google na talagang mataas yung reviews, halimbawa. Masarap talaga. Saka yung mga photos, kasi napansin ko nga, bukod sa mataas yung reviews nitong Torres na Filipino sa Google, yung mga photos nung food mismo, mga video ng mga pagkain, kumbaga bukod dun sa mga traditional food na gusto natin like pancit, may mga modern style na pag-prepare. Although yung lasa syempre masarap, napaka-Pinoy, Pinoy yung lasa. Yung preparation or presentation ng plato, halimbawa yung ginataan nyo, napaka-modern. Ano pa ba yung modern style nyo? Kare-kare nyo, modern din, no? Oo, yun, binago din namin yung pagpresenta. Pagpresenta ng mga paglalabas ng pagkain para lalo silang Tapos yung mga kanin namin, puro sinangag. Hindi basta yung plain lang. Marami pa rin kami ingredients na nilalagay.
Kaya doon sila nabibighani, nagugustuhan nilang maigi yung mga pagkain natin. Karamihan, katulad ngayon, may mga sinangag kami, na kung tawagin sinangag na vegetarian, yung mga gulay, tapos yung may mga sa atin hipon, gambas, langustino kung tawagin dito. Sinangag na langustino, manok, tapos yung lechon, ginagawa rin namin sinangag pag gusto nila. Okay naman, nagugustuhan naman nila. Oo, ibang style, hindi katulad sa atin, yung sinangag lang na di ba? Ginagawa namin yung karamihan, gustong-gusto ng mga tao yung vegetarian. Yung vegetable lang. Kwento nyo nga po yung mga style or yung mga iba-ibang plato, no? Iba-ibang pagkain na vegetarian na ino-offer nyo dito. Kasi naalala ko may vegetarian kayo style na ano ba to? Vegetarian style na sinigang, vegetarian style na kare-kare. Bicol. Kwento nyo, ano po yung kapag vegetarian yung ni-request, ano yung kakaiba? Ano yung pagkakaiba ng vegetarian niya? Yung gulay na langka, yun ang ginagawa namin. Lalaw ka namin ng mga tofu. Oo. Tapos, yung pinaka niya. Ano pong plato yan? Sa anong klaseng pagkain? Yung langka? Saan yung inano lang namin. Yun sa sinigang. Inano namin, tapos sakay sa mga Bicol Express. Bicol Express vegetarian. Pwede kang mag-order ng Bicol Express, pero vegetarian. Ginagawa namin mga gulay, mga tofu, yung... ano ba yung tofu? So, gulay tofu, tokwa. Yun, tokwa pala. Tapos yung langka, yun ang... Langka, yes. Yung langka. Yun, at saka yung labong, yung bambo. Yes. Yun ang bamboo, no? Labong o bamboo. Yun ang paborito lang. Tapos yun namang iba. Meron din po kayong ginagamit na puso ng saging? Hindi na kami nagamit nung kasi wala dito. May nabibili ka dito yung nakalata na. Kasi so more yung bamboo. Oo, yun ang nilalagay namin. Lubo, ano bang tawag po doon? Labong. Oo, yung labong ng kawayan. Sikat sa yun ang nilalagay namin. So bukod, kumbaga, instead of using meat, ang ginagamit nyo, labong, of course, yung mga gulay, iba-ibang gulay, langka. Oo, langka. Tapos yung tokwa, yan. Na-try ko na po actually yan. Try ko na yung kare-kare nyo na walang meat, pang vegetarian. Tapos, nag-try ko na yung sinigang din ninyo. Yung laing. Laing. Tayo. May laing din Yun ang number 1 gustong-gusto din nila. Okay. Kasi may, parang yung vegetarian lang. Yun lang ang... Laing na vegetarian, walang meat. Okay yan. May lang siya, may gata ng niyog. Yun, sarap na sarap din sila doon. Yun ang number 1 din gustong-gusto nila. Nako, naggutom na po ako. Tapos pag-usapan po natin yung mga kakaibang presentation yun na pagkain, no? Kasi napansin ko, yung pag-present yun ng kare-kare, iba rin, no? Iba yung pag-plating nila, no? Try namin i-post dyan yung photos ng mga ibang mga dishes. Kasi nga, bukod sa yung sarap niya Pinoy na Pinoy, authentic, pero yung presentation, ang ganda sa mata no? Very modern. Katulad ng napansin ko po yung mga silog nyo, modern, at iba pang plato. Kwento nyo po yung mga plato na iba, at saka paano nyo pinapresent yung mga plato? Dati yung plato namin sa mga bilog lang. Ngayon, nilagay na namin doon sa parang mangkok na ganun para mas presentasyon. At yung mga tao na attract na, ganda naman ang nito, ganun. Tapos, naka-layout na yung food. Unti-unti namin siyang, yung pagluluto noon, yung moment na ginagawa mo lang. Tapos, saka mo ilalagay siya sa plato ng talagang naka-presentasyon siya. Napansin ko medyo modern yung plato. Flat siya na plate, no? Yung ibang mga ginagamit niya. Kaya, ginawa namin, kaya iba naman. Doon namin nilagay sa ganun. Na okay naman, maganda rin naman yung labas niya. Yeah. So, sana pakita natin later no yung ibang presentation nila katulad nung pati yung silog alam ko nasa bowl siya. No, yung tosilog halimbawa nasa bowl. Tapos parang may pagkaang dating niya rice topping o
ang tawag dito, yung mga arroz alocobana yung dating niya. Nakamix na siya doon sa tusilog. Di ba yung iba nakaparte? Sa amin, sinama na namin. Primero yung kanin, lalagay namin sa bowl. Tapos maglalagay ka ng magpiprito ng itlog, lagay mo doon. Tapos yung tusilog na, ilalagay mo sa paligid. Maganda naman tingnan. And then of course, yung pinaka-favorite ko dito sa Torres na Filipino tsaka ng mga friends ko dito, yung kare-kare nila at tsaka yung ginataang hipon na iba rin yung pag-present nyo, parang Kasi ang ilalim, flat siya na plate, nakahiwala yung sauce, parang ganun no? Ang ilalim noon, may Yun, ano siya. lalaway na ako. Mayroon silang anong tawag ba nun sa atin, yung cream na nakalabasa. Okay, Ang flat nasa ilalim niya. Tapos doon namin lalagay. So, ganun na, iba yung pag-present niya, pero authentic yung lasa. Specialty niya siya na Pinoy specialty, pero modern yung pagka-present. Ipopost namin yan kasi may footage ako actually last time nung kumain kami ng ginataan tsaka ng tosilog. Hopefully meron tayong papakita na kare-kare kasi medyo modern nga eh. Kaya appealing siya sa iba't ibang mga nationality, hindi lang sa Filipino. Yun ang nagustuhan din ng mga ibang lahi, ng mga tourists. International Oo. Kasi iba yung pagkalagay sa plato, hindi basta naano mo talaga yun. Tapos yung ilalim niya, may cream ng kalabasa. Kaya nagustuhan nila rin yun. Yung ginatang hipon kung tawagin. Exciting. Oo. Now, next, we'll go to the kitchen with Kuya Terry. Tsaka tingnan natin paano niya i-prepare yung isang dish, no? So, see you in the kitchen. Thank you. Thank you. Salamat. Tapos, isa pa pong question naman, tungkol naman po dun sa inyo. Paano kayo nag-umpisa? Yung kayo na pinag-uusapan natin. Okay. Diyan lang kayo. Bago tayo umakyat.